Sa isang mundong pinapabura ng may kaya, may isang batang babae na tila isinilang upang magtiis. Si Via, anak ng isang mananahi at isang karpinterong kapwa, inagawan ng buhay, ng matinding karamdaman at kahirapan. Lumaki sa mga lansangan nang walang katiyakan. Bago pa man siya makalakad ng tuwid, natuto na nga siyang mamalimos. Bago pa man niya matutunan ang kahulugan ng mga pangarap, unti-unti na nga itong inagaw sa kanya ng realidad. Pero hindi kailanman pinatay ng kahirapan ng apoy ng pag-asa sa puso ni Via. At sa kanyang 14 na taong gulang, isang taong tila inukit ng tadhana sa kanyang landas ang dumating. Si Gilbert Zamora, isang kilalang negosyante, 45 taong gulang, matandang binata na tahimik lang na naninirahan sa malaking bahay sa dulo ng kanilang barangay. Isang araw habang bitbit nga ni Via ang isang balde ng tubig at suot ang kupas at butas-butas na uniforme ng paaralan, nadaanan siya ni Ginoong Gilbert. Tuwing madadaan nga niya si Via, napapansin ang kanyang determinasyon, ang tahimik ngunit matalim na tingin ng isang batang ayaw sumuko. Simula noon, pinatira nga siya sa bahay ng matanda bilang kasambahay. Pinasok niya ang bawat araw sa pagiging alalay, tagalinis, tagapamalengke, tagapagluto. Pero sa bawat linggo inalalayan nga siya ni Gilbert. Ito ang nagpapaaral, bumibili ng libro, nagdadala ng mga gamit na hinding-hindi nga niya kayang bilhin kahit ilang taon pa nga siyang mag-ipon. At ang pinakamalaking gantimpala, isang diploma na may nakasulat na Maria Olivia Santos, Bachelor of Arts in Communication, summa cum laude. Sa araw ng kanyang pagtatapos, nakasuot siya ng lumang sapatos na pinaputi nga lamang sa sabon. Wala siyang magulang na yayakap sa kanya, wala siyang kapatid na magpapalakpak sa kanya. Pero naroon si Gilbert. Naka-Amerikana bitbit ang isang bouquet ng mga bulaklak at isang sobre. Sa loob ng sobre ay hindi lamang pagbate. May kasamang titulo ng lupa, isang bahay, isang kotse, lahat ay nasa kanyang pangalan. Ito ang regalo ko sa iyo, Via. Dahil proud ako sa iyo, dahil ikaw ang batang hindi sumuko. Hindi siya makapaniwala. Lumuhod siya at halos maiyak nga sa pasasalamat. Ay, naku po sir, hindi ko matatanggap to. Sobra-sobra na po ang naitulong niya sa akin. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Tanggapin mo, deserve mo yan. At tinanggap na nga niya ng buong puso dahil sa pamimilit din ito. Walang pagdududa. Hanggang sa isang gabi, sa bagong bahay na yon, isang gabi na dapat ay simula ng kanyang panibagong buhay, dumating si Ginoong Gilbert. Hindi bilang tagapagtaguyod, hindi bilang ama-amahan, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang lalaki. Via, may kapalit ang lahat. Alam mong wala akong inako sa'yo, nang wala lang. Nanginginig nga ang buong katawan ni Via, habang ang mga salita ng matanda ay tila mga palasong tumatarak nga sa kanyang kaluluwa. Lahat ng akala niyang kabutihan, ngayon ay tila naging bitag pala. Ang bahay, ang lupa, kahit ang diploma mo, lahat yan kapalit ng isang gabi. Isang gabi lang na magiging akin ka. Isusuko mo ang kabuuan mo sa akin at pagkatapos malaya ka na. At doon nagsimula ang tunay na kwento ni Via. Isang kwento ng babaeng binili, pinag-aralan, pinalaya, at muling binihag. Isang kwento ng pag-angat mula sa putik, patungo sa pinakamadilim na sulok ng kagandahang loob na may kondisyon. Ngayon hawak niya ang susi ng kanyang bahay. Ngunit tila hindi niya mahawakan ang susi ng kanyang kalayaan. Pipiliin ba niyang suklian ang utang na loob ng pagkababae? O ilalaban niya ang sarili at muling babangon? Hindi dahil sa tinulungan siya, kundi dahil karapat-dapat nga siyang itaguyod ang kanyang sariling halaga. Sa isang liblib na barangay na ang pangalan, hindi mo na makikita sa mapa,
Lumaki si Via, isang payat, mahinhing batang babae na tila mas matanda pa nga sa kanyang edad dahil sa bigat ng kanyang iniisip araw-araw. Sa kanilang barong-barong, nagawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, dun siya namulat sa realidad ng mundo. Isang mundong hindi patas, isang mundong kailangan ngang lunukin ng sakit kung gusto mo ngang mabuhay. Maaga siyang naulila. Sa murang edad na 10, nalibing nga niya ang kanyang ina, isang mananahi sa palengke, na tinamaan ng pulmonya dahil sa trabaho sa gabing walang ilaw at sa umagang walang pagkain. Sa loob lamang ng 3 buwan, kasunod na rin nito ang kanyang ama, isang karpintero na aksidenteng nahulog mula sa 2 palapag ng ginagawang bahay. Wala silang ipon, wala siyang kapatid, at wala siyang matinong kamag-anak na maaaring sumalo sa kanya. Simula noon na malimos na nga si Via. Dahil hindi siya tamad, kundi dahil yun lang ang natitirang paraan para mabuhay siya. Habang naghahanap nga siya ng ibang paraan. Sa araw, namumulot siya ng bote at plastic, sa gabi naman sumasama siya sa mga batang lansangan na nagbabahagi ng tinapay na tila ginto sa kanilang bituka. Ngunit kahit na ganitong kalagayan niya, isa lang ang hindi niya nabitawan, ang kanyang mga pangarap. Araw-araw umuupo nga siya sa labas ng pampublikong paaralan, pinapakinggan ng klase sa bukas na bintana. Hindi siya estudyante pero para nga siyang nasa loob ng silid-aralan sa imahinasyon niya. Pinapanood niya ang mga estudyanteng may uniforme, may baon, may payong. At sa bawat minuto ng panonood niya, mas lumalalim ang kanyang determinasyon. Pinanganak naman talaga, nalikas na matalino ito. Sadyang, parang minamalas nga lang sa buhay. Balang araw, mag-aaral din ako dyan. Bulong niya sa sarili kahit basang-basa na nga, nangulan na tulang suot na sapatos. Doon siya unang napansin ng isang guro, si Ma'am Letty, ang mahigpit pero maunawain na guro sa grade 3. Maawain din ito, kinausap nga siya nito. Anak, bakit araw-araw ko nandito sa labas? Nagkatinginan sila. Si Via, marumi pawisan gutom, pero ang mga mata niya punong-puno ng pangarap. Ma'am, pasensya na po, gusto ko lang pong makinig, gusto ko lang po sanang mag-aral, kahit ganito lang po. At sa simpleng linyang yun nabuksan ang pinto. Sa tulong ng guro na isama nga siya sa mga isinasalba ng paaralan mula sa kahirapan. Nakapasok siya sa grade 3, bagamat mas matanda sa mga kaklase, hindi ito naging balakid. Sa halip siya ang pinakamasigasig, pinakamatapang at pinakamatikas na sa klase. Palaging unang pumasok, palaging huling umuwi. Pero ang tulong ay hindi sapat. Sa dami ng batang nangangailangan, kailangan din niyang tumulong sa sarili niya. Kaya noong siya ay 12 anyos, lumapit nga siya sa isang ahente na kilala sa kanilang barangay. Isang babaeng kumukuha ng kasambahay para ipadala sa Maynila. Ate, pakiusap po, kunin niyo na po ko, kahit ano pong trabaho. At doon nagsimula nga ang panibagong kabanata ni Via. Isang truck ang sumundo sa kanya, pitpit lang niya ang isang supot ng damit, isang notebook at ang lumang librong paborito nga ng kanyang ina. Isang nobelang tinuro nga sa kanya ng nanay niya bago ito pumanaw. Sa likod ng libro, may sulat ang ina. Sa bawat pahina ng buhay, anak, huwag kang bibitaw. Basahin mo hanggang dulo. Ang una niyang amo ang isang pamilya sa Quezon City. 3 bata, isang lasenggong mister, at isang among babae na panay sigaw. Dito naranasan ni Via ang matulog sa ilalim ng lababo, magising ng alas 5 at hindi man lamang makatikim, kahit tirang ulam. Ngunit tiniis niya ito. Dahil sa sahod, nakakaipon siya ng pangtustos sa sarili niyang notebook, lapis, at tuwing Sabado nag-e-enroll siya sa Alternative Learning System sa Barangay Center. Hanggang isang araw, matapos ang halos 2 taon sa iba't ibang bahay, isang offer ang dumating. Isang matandang binata raw na may malaking bahay sa isang tahimik na village ang nangangailangan ng kasambahay na masipag. Tahimik,
Hindi demanding, mabait daw. Mag-isa lang siya sa bahay. Hindi ka mahihirapan. Sabi nga ng recruiter. At doon niya nakilala si Gilbert Zamora. Pagpasok pa lamang niya sa bahay, parang nanibago siya. Napakalinis, napakatahimik. Wala nga siyang narinig kundi ang tiktok ng oratsan sa may sala at ang tunog ng halaman na nilalaro nga ng hangin. Si Ginoong Gilbert ay may maamong muka, medyo matanda na ngunit hindi mukhang bastos. Sa unang tingin para nga itong isang taong walang mali siya. Tahimik, mapagpakumbaba, hindi pala imik. Magandang hapon po, sir. Ikaw ba si Via? Pasok ka. Tumuloy ka, hindi kita tatratuhin na parang katulong. Basta gawin mo lang ang trabaho mo, ayos to. At karoon nga ang naging takbo ng buhay niya sa ilalim ng bubong ng mayamang matandang binata. Maayos ang trato, regular ang pagkain, may sariling silid, may oras ng pahinga. Hanggang sa isang araw nadatnan nga siya ni Ginoo Gilbert na nakaupo sa sala nagsusulat sa lumang notebook habang sinasagutan ng mga module sa ALS. Sa kanyang online study. Gusto mong mag-aral? Tanong nga nito bigla. Tumango si Via. Kinakabahan man pero sumagot siya. Pasensya na po. Opo, gusto ko po talaga kasing maging journalist. O kaya guro, basta makatapos lang po ako ng pag-aaral. At doon nagsimula ang isa sa pinakapambihirang paglalakbay ng kanyang buhay. 2 buwan na ang lumipas mula nang manilbihan si Via sa mansyon ni Ginoong Gilbert Zamora. Tahimik naman ang lahat. Walang sigawan, walang pagmumura, walang iniutos na imposible. Sa totoo lang para nga itong isang malaking palaisipan para kay Via. Bakit parang napakabait ng lalaking to sa kanya? Too good to be true, ika nga. Hindi siya sinisigawan kapag may nalimutang punasan, hindi siya pinipilit mag-overtime kapag tapos na ang gawaing bahay, at higit sa lahat hindi ito kailanman nang himasok sa kanyang mga personal na gamit. Pero isang gabi, habang nagliligpit siya ng pinggan sa kusina, narinig niya ang tinig ni Gilbert mula sa may dining area. Via. Po, sir? Tumigil siya sa pag-aasikaso at humarap. Maupo ka muna saglit. May gusto akong sabihin. Nagalangan man, lumapit siya at naupo sa kabilang dulo ng mesa. Kinuha ni Gilbert ang isang folder mula sa ilalim ng table. Binuksan niya ito at ipinato nga sa ibabaw ng mesa. May mga papeles, forms, logo ng isang college na hindi naman niya maintindihan kung bakit. Napansin ko kasi gabi-gabi kang nag-aaral. Puyat ka na nga sa trabaho pero gumigising ka pa rin ng madaling araw para magbasa. Hindi ko yan papalampasin. Nanlaki ang mga mata ni Via. Naku, pasensya na po kung... Hindi, huwag kang humingi ng tawad. Sa totoo lang, humahanga ako sa iyo at siguro panahon na rin para bigyan kita ng pagkakataong mas makalayo pa. Tahimik lang si Via. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. Gusto mo bang mag-aral? Kagat-labi naman tumango ang babae. Opo, matagal na po sa totoo lang. Pero si Gilbert tila may lihim na plano sa kanyang puso. Saad nga nito? Kung papayag ka, ako nang bahala sa lahat ng gastusin. Tuition, uniform, books. Kahit baon mo araw-araw. Gusto kong pag-aralin ka sa kolehiyo, Via. Full scholarship pero may isang kondisyon. Mabilis ang kabog ng dibdib ni Via. Para siyang natulala. Ano po yun? Manatili ka rito. Hindi bilang katulong kundi bilang scholar ko. Huminto ito saglit. Bilang kasama sa bahay. Hindi na kailangan magtrabaho ng todo. Gawin mo lang ang basics. Tulungan mo ko sa bahay kapag wala kang pasok, okay na yun. Ang mahalaga, makapagtapos ka. Napuno nga ng luhang mata ni Via. Hindi niya alam kung totoo ba ang lahat ng to. Isang estranghero, isang mayamang lalaki. At siya, isang hamak na ulilang kasambahay lamang. Bakit niyo po ito ginagawa? Tanong niya halos pabulong. Napangisi na nga lamang si Gilbert. Siguro dahil nakikita ko ang sarili ko sa'yo? Ako rin wala noong una. Walang-wala. Hanggang may isang taong naniwala sa akin, panahon na siguro para ako naman ang maniwala sa iba.
Sa sandaling yun, parang may bahagyang pader ang gumiba sa pagitan nila. Parang hindi na nga lang basta amo at kasambahay. Parang may isang pangarap na nga silang pinangahawakan. Parang may kumokonekta sa kanila. Lumipas ang mga buwan, enrolled na nga si Via sa isang kilalang college sa lungsod. Tuwing umaga si Gilbert ang naghahatid sa kanya gamit ang itim nitong SUV. At tuwing hapon naman sasalubungin nga siya nito ng tahimik na ngiti habang hinihintay siyang bumaba sa gate. Sa loob ng bahay unti-unting nagbago ang dynamics nila. Wala na nga siyang masyadong ginagawa. Si Gilbert na mismong nagsasabing, mag-focus ka na nga lamang sa thesis mo. Ako na sa kusina. Tuwing weekends naman sabay silang nagkakape sa veranda. Tahimik lang habang binabasa nga ni Via ang libro niyang si Gilbert ang bumili. The Alchemist. Ang isa sa paborito nga niyang nabanggit noong una silang nagkakilala. Bakit nga po pala ito yung binili niyo, sir? Kasi tungkol to sa mga pangarap na mahirap abutin. Para sa'yo yan. Para ma-inspire ka. May kilig, pero may halong hiwaga nga sa bawat sagot ni Gilbert. At habang dumarami ang araw, dahan-dahan ding nabubuo ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila. Isang koneksyon na hindi kayang pangalanan ni Via. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Dahil habang lumalalim nga ang tiwala niya, hindi niya alam na may kabayaran pala ito. Ang buhay ni Via, unti-unting nagbago mula noong inalok nga siya ni Gilbert ng opportunity na hindi kayang pantayan ng kahit na anong halaga. Ang karapatang makapag-aral para sa isang katulad niyang dukhang kasambahay na nawala ng magulang sa murang edad. Isa itong pangarap na akala niya ay habang buhay na lang mananatiling panaginip. Via, kailangan mo lang tumutok sa pag-aaral. Ako nang bahala sa lahat ng gastusin. Seryosong sabi ni Gilbert, isang gabi habang sabay nga silang kumakain. Simula noong nakapasok nga si Via sa bahay niya, naging magaan na ang loob ni Gilbert sa dalaga. Tahimik ito, masipag at may mabuting puso. Kuya Gil, sobra na po ata ito. Ang tinig nga ni Via ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo mapapasalamatan. Mag-aral ka lang ng mabuti. Gusto kong makita kang umasenso. Yun na ang sukli mo. Doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Via. Isang yugto na puno ng hamon, luha at unti-unting pagkatuto. Ang unang araw na niya sa kolehiyo, maagang gumising nga si Via, kinakabahan. Suot niya ang kanyang simpleng uniforme, dala ang ilang gamit na binili nga ng kanyang Kuya Hill. Habang naglalakad patungong gate ng university, daba niya ang bigat sa dibdib. Hindi dahil sa takot sa bagong mundo, kundi dahil sa takot na baka hindi siya tanggapin dito. Pagpasok sa campus napansin niyang karamihan ng mga estudyante ay pawang may dalang mamahaling gadgets, branded bags, at makikintab na sapatos. Mabilis siyang kinain ng kaba. Sa kabila ng scholarship, alam niyang iba pa rin ang pinanggalingan niya. Uy, ikaw yung bago sa block natin, diba? Bati nga ng isang boses. Napalingon si Via sa isang babaeng may maikling buhok, naka-denim jacket, at may ngiting parang araw. Ako nga pala si Lara. Ikaw? Via. Ako si Via. Uy, hindi tayo boss dito. Huwag ka nang magpo. Halika samahan na kita. Maganda yung prof natin sa math, ang cute. Sabay tawa nga ni Lara. Natutuwa naman si Via at nagkaroon na nga siya ng kaibigan na palatawa. Sa unang pagkakataon nakaramdam ng gaan si Via. Hindi pala lahat ng tao mapanghusga. May mga tulad din ni Lara na marunong tumanggap. Habang tumatagal, unti-unting naramdaman ni Via ang bigat ng pagiging working student. Tuwing gabi, bumabalik siya sa bahay ni Gilbert upang tuparin pa rin ang kanyang mga gawaing bahay. Magluto, maglinis, at ayusin ang lahat bago matulog.
Madalas siyang inaabutan nga ng madaling araw sa paggawa ng takdang aralin. May pagkakataong halos hindi na nga siya makapag-review sa dami ng kailangan gawin. Pero hindi siya bumitaw. Lagi niyang iniisip ang pangakong binitawan niya kay Gilbert. Isang araw habang nagbabasa sa lidaklatan, lumapit si Lara. "Via, may problema ka ba?" Napatingin si Via sa kanya. Nangingilid ang mga luha. "Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. Parang nauubos na ako eh." Hinawakan nga siya ni Lara. "Hindi ka nag-iisa, Via. Nandito ako. At hindi mo kailangan tiisin lahat ng mag-isa." Sa mga susunod na linggo, may isang lalaking palaging napapansin si Via sa cafeteria. Matangkad, maputi, may mapupungay na mga mata. In short, gwapo. Pero may pagkamisteryoso. Si Andre, isang upper-classman sa engineering department na kilalang matalino at masyadong tahimik. Isang araw habang pauwi si Via, bigla siyang inabutan ng ulan. Wala siyang payong kaya tumakbo siya sa ilalim ng waiting shed. Kasunod niya si Andre. "Uy, basa ka na." Sabi nga nito habang inaalok nga ang kanyang jacket. "Salamat." Mahinang sagot naman ni Via. Hindi makatingin dito ng diretsyo dahil hindi siya sanay sa ganong trato. Napansin ni Andre ang luma at basang sapatos ni Via. Pati ang bag na halos kupas na. Pero imbes na husgahan, ngumiti ito. "Via, di ba? Lagi kang kasama ni Lara?" Oo, ikaw si Andre. Pero pwede mo akong tawagin sa kahit na anong gusto mong itawag sa akin. Sabay kindat nga dito. Nagpanting ang tenga nga ni Via sa kilig. Nginitian niya ito sa kauna-unahang pagkakataon. Habang lumalalim ang semester, mas madalas na nga silang magkausap. Sa library, sa cafeteria, sa hallways. Hindi man sila laging magkasama pero sapat na ang simpleng bate ang ngiti mula kay Andre para mapasaya si Via sa maghapon. Parang ang mabigat na mundo ni Via ay biglang gumaan. Ang madilim niyang mundo biglang nagkakulay. "Ano? Crush mo na si Andre?" Tukso nga ni Lara isang gabi habang sila'y kumakain ng fishball sa tapat ng dorm. "Hoy, hindi ah. Kinukwento ko lang. Na mabait pala siya, akala ko dati suplado." Pagtatanggi naman ni Via pero namumula ang pisngi. "Via, wala namang masama na humangi. Tsaka kung matuto ka mang magmahal." Pero sa puso ni Via, hindi siya sigurado. May utang na loob siya kay Gilbert. May takot siya na baka inuna nga niya ang love life at hindi nag-aral. Sayang lang ang tulong nito sa kanya. Lalo na pag malaman nga nito. Mahiya, may takot at may pangarap nga siyang ayaw niyang sirain. Isang gabi sobrang pagod na nga si Via sa dami ng ginawang research papers at bahay na kailangan linisin. Bumagsak siya sa lamesa at hindi na nga nagawang kumain pa. Nadatnan siya ni Gilbert na tulog pa rin, kinaumagahan. "Via." Malumanay pero seryosong tinig nga nito. Napabalikwas si Via. "Pasensya na po. Hindi ka ba nahihirapan? Pwede mo akong sabihan. Hindi mo kailangan perasahin ng sarili mo." Wika nga ni Gilbert. Napatingin si Via sa kanya. Minsan hindi lang siya ang employer, may oras na para maging ama. Minsan parang kaibigan. Pero hindi na pinag-iisipan pa ng malalim yun ni Via. Pinura nga niya ang isiping yun. Dumating ang araw ng school festival, lahat nga ay masaya. May mga booths, sayawan, kantahan. Lumapit sa Andre kay Via habang hawak ang 2 cotton candy. "Gusto mo? Sumama ka sa akin sa rooftop mamaya. Gusto ko sanang makausap ka." Nang masinsinan at seryoso sana. Hindi alam ni Via kung anong iisipin. Kinakabahan siya pero may parte sa kanyang puso na sabik. Sumama siya. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, dahan-dahan nagsalita si Andre. "Via, alam kong hindi ko pa alam ang buong kwento mo. Hindi pa tayo gaanong magkakilala. Pero gusto ko sanang malaman mo na gusto kitang makilala ng mas malalim. Hindi lang dahil gusto kita, kundi dahil hanga ako sa'yo." Biglang napatigil si Via. Bago to sa kanyang buhay.
Bago sa pakiramdam, humigpit ang hawak niya sa hawak nga niyang cotton candy. Andre, hindi ako tulad ng iba mong kakilala. Lalo kitang gusto dahil doon. Biglang saad nga ng misteryosong si Andre. Napatulo ang luha ni Via. Una sa saya, una sa takot, una sa pag-asa. At habang papalapit ang pagtatapos ng unang taon niya, mas lumalalim ang damdaming hindi niya inaasahan. Nasa gitna siya ng dalawang mundo. Ang mundo ng kanyang nakaraan, kung saan may utang na loob siya kay Gilbert, at ang mundo ng kanyang hinaharap, kung saan may bagong pag-ibig na unti-unti ngang sumisibol kay Andre. Hindi niya alam kung saan patungo ang lahat, pero isa lang ang tiyak ni Via. Magpapatuloy siya sa pangarap, at sa puso niya handa nga siyang mahalin at mahalin muli. Habang unti-unting nagbabago nga ang mundo ni Via sa bagong yugto ng kanyang buhay sa kolehiyo, hindi rin niya napigilang maramdaman ang kilig na hatid ng isang taong nagbibigay sa kanya araw-araw, si Andre. Isang kaklase matalino palabiro at may likas ng kabaitan. Ang bawat simpleng hi ni Andre, ang pagsabay nga nito sa kanya pauwi, ang mga tanong kung kumain na ba siya, lahat ng yun tila musika sa puso ni Via na noon pa man, sanay na nga sa katahimikan at kalungkutan. Ngunit sa bawat pagngiti niya kay Andre, may isang matang lihim na nagmamasid. Walang iba kundi si Gilbert. Sa mga gabing uuwi nga si Via mula sa klase, nakikita niya si Gilbert sa veranda ng bahay. Nakaupo may hawak na baso ng alak. Tila nag-iisip ng malalim. Hindi ito tulad nga ng dati na masayahing bumabati sa kanyang pagbabalik. May mga pagkakataong hindi ito nagsasalita, ngunit damang-dama ni Via ang tensyon sa bawat katahimikan. Hanggang sa isang gabi, sa hindi inaasang pagkakataon, hinarap siya ni Gilbert. Via, malamig nga ang tono. Nakita kita kanina. May kasabay kang binatang hinatid ka pa rito. Tumigil sa paghinga si Via. Hindi niya alam kung bakit parang may ibang tinig nga si Gilbert. Iba ang tono ng pananalita. Wala namang mali sa kanilang dalawa ni Andre. Simpleng kaibigan lang na gustong kilalanin ng isa't isa. Besides, focus naman siya sa pag-aaral. Pero alam niya sa sarili niya na kahit simpleng kaibigan lang to sa ngayon, unti-unti itong nagiging espesyal sa kanya. Kaibigan ko lang po yun, sagot ni Via. Mahinahon pero ramdaman ka ba? Ngunit hindi tumugon si Gilbert. Tumalikod na nga lamang at muling nagpakalunod nga sa katahimikan ng gabi. Patuloy ang ligaya ni Via sa piling ng mga bagong kaibigan. Mas lumawak nga ang kanyang mundong ginagalawan. Nagsimula na rin siyang makilala sa universidad bilang isang matalinong estudyante at marami na ngang humahanga sa kanya. Kasama na rito si Andre na hanggang ngayon hindi pa rin alam ang family background ng lalaki. Pero kung anong ugali nito, kung anong pinapakita sa kanya, nakikilala nga niyang lalaki. Isang araw habang nakaupo sila sa university garden, hindi na napigilan ni Andre ang nararamdaman niya. Via, sambit nito habang nakatitig nga sa kanyang mga mata. Alam kong hindi ito ang tamang oras pero gusto ko lang sabihin na gusto kita. Hindi lang bilang kaibigan. Teretsang saad nga niya. Tumigil ang mundo ni Via. Ilang segundo nga siyang hindi nakapagsalita. Gusto niya rin naman talaga si Andre. Gusto niya ang pakiramdam ng may taong tumatanggap sa kanya, hindi bilang dating kasambahay o scholar, kundi bilang siya, si Via. At hindi nga tinitignan ng estado nila sa buhay. Ngunit kasabay ng kilig ay ang bigat ng tanong sa puso niya. Masyado pang maaga para sa ganito. Paano ang pag-aaral niya? Paano nga ang mga plano niya sa buhay at paano ang pangarap niya? Parang wala pang espasyo para sa love life sa buhay niya sa ngayon. Hindi niya binigyan ng diretsong sagot ang lalaki. Pero hindi naman nawala ng pag-asa si Andre. Samantala pag-uwi ni Via, nadatnan niya si Gilbert na tila lasing. Pero parang may matinding lungkot sa muka. Kaya nang makausap nga niya si Gilbert, saad na nga lamang ni Via, kung ano man po yung nararamdaman niyo, lilipas din po yan.
Kaya sana wag po kayong magpakululong sa alak. Sad nga nito kay Gilbert dahil ang tingin nga nito sa lalaki parang kapamilya na rin. Samantala sa gitna ng tensyon ng pag-uusap, may isang dokumentong natagpuan si Via sa study table ni Gilbert. Ang last will and testament na nakapangalan sa kanya. Ngunit may kondisyon. Nakasaad nga na ipamamana lamang ni Gilbert ang lahat sa kanya kapag hindi siya nagpakasal sa iba. Napaupo si Via na nagugulhan. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Anong gagawin niya? Parang napakabigat naman ang kondisyon ng lalaking tumutulong sa kanya. Bakit ayaw niya itong bigyan ng kalayaan? Paano naman ang damdamin niya? Sa ilalim ng buwan na tila tahimik na saksi ng mga damdaming hindi kayang ipagsigawan ng puso, magkasabay na naglalakad si Via at Andre sa harap ng campus. Alam mo ba, sa tuwing kasama kita parang tumitigil ang oras. Bungad nga ni Andre habang hawak ang bag nga ni Via. Ngumiti si Via pilit man dahil kahit may saya nga sa piling ni Andre, may isang bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Sus, ang drama mo naman. Biro niya sabay hampas nga ng marahan sa braso ni Andre. Ngunit ang totoo natutuwa nga siya. Natutunaw sa bawat titig ng binata, sa bawat lambing, sa bawat paalala nga nitong huwag magpuyat sa pag-aaral, at sa bawat paalala nga nitong mag-ingat pa uwi si Andre. Ang lalaking unti-unting pumapasok sa mundong hindi niya inakalang mabubuksan muli. Isang mundong puno ng kilig, ng pag-asa at pagmamahal. Sa unang pagkakataon pakiramdam ni Via, ay may kalayaan nga siyang maging babae. Hindi lang bilang isang kasambahay o isang responsibilidad na kailangan alagaan kundi isang taong may damdamin, pangarap at karapatang umibig. Ngunit sa bawat tawa niya, sa bawat pagpitik ng puso niya, nang dahil kay Andre, ay tila may bumabagabag sa kanya. Parang may matang lihim na nakamasid. At hindi nga siya nagkakamali. Dahil sa loob ng bahay nila Gilbert, may lihim na pinag-uusapan ng abogadong si Attorney Reyes at ang amo nga nito. Gilbert, siguradong ito pa rin ang gusto mong kondisyon? Tanong nga ng abogado habang pinipirmahan ng ilang dokumento. Tumango naman ang matandang binata. Oo, attorney. Gusto kong siguraduhin na ang kayamanan ko mapupunta lang sa taong deserving. Pero Gilbert, she's young. Paano kung sila nga ni Andre ang magkatuluyan? Pero magkahiwalay din. Isang mabigat na desisyon to. Bahala na, pero iba talaga ang pakiramdam ko. Samantala si Via nakatanggap ng mensahe mula sa abogado mismo. Isang formal letter. Walang pag-aalin lang ang binuksan niya ito habang nasa labas ng library kasama si Andre. To Miss Maria Olivia Santos. This is to inform you of the official will and conditions stated in Mr. Gilbert Villarreal's gifts of real property. Napapitlag nga si Via. Nagtaka si Andre. Bakit ka namutla? Wala to. Mamaya ko na lang babasahin. Tipid na at kinakabahan na sagot naman ni Via habang pilit tinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pero sa kanyang dibdib ay parang may tumama na hindi nga niya alam na dumaan sa puso niya. Sa kanyang isipan dumaan nga ang mga tanong. Bakit ba ito ginagawa lahat ni Gilbert? Ano bang kapalit ng ginagawa nito? Bakit ngayon sa panahong nagsisimula pa nga lamang siyang umibig? Saka lumalabas ang mga aninong akala niya'y nailibing na nga sa nakaraan. Sa isang pagkakataong wala nga si Andre, muling bumalik si Via sa mansyon ni Gilbert upang personal na kausapin ng matanda. Sir Gilbert, panimula nga ni Via, may natanggap po akong sulat mula sa abogado niyo. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Sa puso niya alam niyang may bagay nga siyang maririnig na hindi nga niya gugustuhin. Tumawa si Gilbert. Tahimik, matagal bago ito nagsalita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Via. Hindi lang pag-aaral, kundi bahay, karangalan, kinabukasan. Pero may isang bagay lang ako hinihingi. Ano pong ibig niyong sabihin? Natigilan nga si Via.
Tumingin si Gilbert sa kanya, may bakas ng lungkot ang kanyang mata. Kung mag-aasawa ka, dapat sabihin mo muna sa akin. Nakakagulat na saad nga ni Gilbert at ganun nga ang naging reaksyon ni Via. Napatras siya. Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang matandang naging tagapagligtas niya, parang ginagawa siyang bilanggo at ninanakaw ang kalayaan niya. Kinakabahan naman si Via. Hindi siya nakasagot dahil kahit na kailan, hindi siya nangako ng ganun. Ang akala niya ay kabutihang loob lang, ang akala niya malasakit. Pero ngayon alam na niya, ang kabaitan pala ay may kalakip na kondisyon. Sa mga sumunod na araw, pilit ni Via iniwasan si Andre. Hindi siya sumasagot sa mga tawag, mga text, mga mensahe. Natatakot kasi siya na baka may kapangyarihan nga ang kanyang amo para sirain nga si Andre. Sa isang pagkakataon sinundan siya ng binata. Via! Sigaw ni Andre habang nahabol nga siya sa may gate ng dorm. Ano bang problema? May nagawa ba akong mali? Bakit ko umiiwas? Tumulo ang luha ni Via. Andre, hindi kita pwedeng mahalin. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong nga ni Andre, puno ng sakit. Dahil kung mahalin kita, baka mapahamak ka at baka masira ang pangarap nating dalawa. Saad nga nito. Napatingin si Via sa mata ni Andre, mga matang puno ng pagmamahal, pero ang tanong ng kanyang puso ay mas mabigat. Handa ba siyang isugal ang lahat para sa pag-ibig? Sa loob ng mansyon tahimik na nagbubukas nga ng alak si Gilbert habang pinagmamasdan ang kawalan. Sa tuwing dumadalaw nga si Gilbert para kumustahin si Via, dama niyang matinding pressure sa mga kilos sa tingin nito. May pag-aalalang may kahalong inaasahan. At si Andre na ngayon ang mas lalong naging malapit sa kanya. Ang mga tawanan nila sa library, mga simpleng yakap kapag sinusumpong siya ng kaba bago ang finals, at ang mga sandaling halos maaninag nga niya, ang pagmamahal sa mga mata nito. Ngunit alam ni Via, isang maling hakbang lang pwedeng mabasag nga ang mundo niya. Habang naglalakad nga si Via sa campus, Via! Tawag nga ni Andre mula sa kanyang sasakyan. Bumaba ito, may dalang bouquet ng rosas. Lahat ng mata sa campus napatingin sa kanila. Napalingon si Andre. Okay ka lang ba? Tanong nga ni Andre dito. I'm fine. Mabilis na tugon nga nito. Gusto ko lang ibigay ito sa'yo. Tahimik lang si Via, kinuha nga ito pero pilit ang ngiti niya. Salamat. Uwi na tayo? Tanong nga ni Andre. Gustong-gustong mas makilala nga ni Via si Andre, pero nag-aalinlangan siya. Kinagabihan ninanyayahan nga siya ni Gilbert sa isang espesyal na hapunan. Doon nilahad nga ng lalaki ang plano niya na pag-transfer ng titulo ng bahay sa kanyang pangalan. Ngunit sa bawat salitang naririnig ni Via, lalo siyang natitigilan. Pero may isang bagay lang akong gustong linawin. Ibibigay ko lang to kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Tahimik lamang si Gilbert, diretsong tingin. Isipin mo na lang sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Parang naging ama't ina mo na rin ako. Ilang araw nga ang makalipas, habang nasa campus si Via biglang dumating si Andre. Parang nag-aalala ang mukha. May hawak na papel. Via, hinila nga siya sa gilid. Alam mo bang may kondisyon ang bahay na yan? May legal agreement si Gilbert na kailangan may isang specific na tao kang pakasalan. Kundi mababawi niya yan lahat. Napasinghap si Via. Hindi siya makapaniwala. Paano mo nalaman? Pinag-aralan ko mga dokumentong hawak mo. Galing sa law student friend ko. Via, ginagamit ka lang niya. Kinukuha niyang kalayaan mo. Para siyang pinagsakloban ng langit at lupa. Sa isang iglap na walan nga ng saysay ang lahat ng pinaghirapan niya. Hindi na nga lamang ito tungkol sa pagmamahal o utang na loob. Isa na nga itong laban para sa kanyang dignidad at kalayaan. Dumating na nga ang araw ng final confrontation. Nandoon si Via, nandoon si Gilbert nakaupo sa veranda ng bahay, at si Andre kasama niyang tumating. Hindi na para makipagagawan, kundi para tumindig sa tabi niya.
Gilbert, hindi ako nandito para magalit. Ani nga ni Via. Kalmado ang tinig niya. Nandito ako para ibalik sa'yo ang lahat ng binigay mo. Bahay, luho, oportunidad. Hindi ko yan kailangan. Kung kapalit ay kalayaan kung magmahal at mamili ng landas. Tahimik si Gilbert. Pero ang mga mata nito puno ng luhang pilit na tinatago. Ginagawa ko lang yan dahil may dahilan ako. Para din to sa kapakanan mo. Sa kapakanan yung dalawa. Tila nalilito nga sila Via at Andre. Si Andre bang tinutukoy nito? Pero bakit? Pero hindi to paligsahan at hindi ako premyo. Sagot naman ni Via. Pagkatapos ng gabing yun tuluyang lumayo si Gilbert. Hindi para gumanti. Para nga mas makapag-isip-isip at para bigyan ng space na Via at Andre. Minsan kahit gaano nga natin gustong pilitin ang tadhana, kailangan din nating matutong magpakumbaba at palayain. Si Via naman mas lalong tumibay, kasama si Andre humarap nga siya sa mga bagong hamon. Hindi bilang kasambahay kundi bilang isang babaeng may dignidad, lakas, sariling tinig at kalayaan. Ngunit ang tanong, matatapos pa nga ba talaga ang pagsubok o may paparating pang mas matinding unos at revelasyon? Matapos ang ilang buwan ng pananahimik akala ni Via, tuluyan nang lumayo si Gilbert. Tahimik na ang kanyang gabi, masaya na ang puso niya sa piling ni Andre. Tila ba ang dilim ng kanyang nakaraan, unti-unti nang napapalitan ng liwanag. Ngunit isang gabi, habang papauwi nga si Via, mula sa university may isang mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa harapan niya. Bumaba nga ang driver, bumukas ang pinto at sa kanyang paglingon, hindi niya inaasahan ang muling pagbabalik. Nang lalaking minsang naging dahilan ng lahat ng kanyang pagangat at ang lahat nga ng kanyang kinakakabahan. Ngunit hindi na nga ito ang dating Gilbert. Mas mapayat, ang mukha niya ay may bakas ng matinding karamdaman pero ang kanyang mga mata, matalim pa rin, mapanuri at puno ng lihim. Ako si Via sa kinatatayuan niya. Sa pagitan nila ay ang bigat ng nakaraan, ang mga pangakong napako at ang regalong may kapalit. Inilabas nga ni Gilbert ang isang dokumento, isang legal contract na pirmado ng abogado at notaryado. Isa itong kontrata, isang arrangement na binigay ni Gilbert noon sa magulang ni Via na kapag siya ay nakapagtapos ng kolehiyo, siya ay magiging kasama ng magiging anak ng binata bilang kabayaran sa lahat ng ginastos nito. Kinakabahan nga si Via. Kumunot noo nga siya. Anak? Anak ni Gilbert? May anak siya? Nalaman mo bang nabuhay ka dahil sa kasunduan? Pero lahat ng meron ka ngayon ay bunga ng isang pangakong itinaga sa bato. Hindi lamang dahil doon, kundi dahil din sa pagsisikap mo. Wika nga ni Gilbert habang nakatitig sa kanya. Tumulo ang luha ni Via hindi nga sa kahihiyan kundi sa galit. Ginawa mong utang ang bawat tagumpay ko? Ginamit mo ang kahirapan ng pamilya ko para itali ako sa kung sino man. Sa anak mo? Akala ko ba wala kang anak? Via, yan lang ang akala mo. Pero kilalang kilala mo kung sinong anak ko. Pero wala siyang ideya na ako ang ama niya. Yun ang katotohanan. Sobrang gulat na gulat nga si Via at hindi nga niya alam kung anong ire-react niya at mararamdaman. Samantala nang tinatanong nga siya ni Andre kung kumusta siya, hindi niya nabanggit ang tungkol doon dahil pakiramdam niya, wala nga siya sa tamang posisyon para sabihin kay Andre. Pero nalaman nga ni Andre ang tungkol sa kontrata, tungkol sa utang nga ng kanyang pamilya, dahil hindi niya alam ang ganitong issue ni Via. Via, bakit hindi mo sinabi? May karapatan akong malaman na may ganito ka palang pinagdadaanan. Dahil natakot ako na mawala ka. Dahil sa tuwing kasama kita, nakakalaya ako sa sakit ng nakaraan. Ayoko naman na drama ng buhay ko ang maging topic natin. Pero hindi madali ang lahat. Nagsimula namang mawasak ang mundo ni Via. Sa pagitan ng pagmamahal, utang na loob at isang legal na dokumento. Kanino siya kakampi? Samantala sa isang charity ball kung saan inimbitahan nga si Via bilang isang speaker para sa mga scholars, biglang dumating si Gilbert.
Hindi para guluhin kundi para ihayag nga ang lahat. Sa harap ng maraming bisita, ibinunyag niya ang kanyang sakit. Stage 4 cancer. At ang kanyang huling kahilingan? Sa lahat ng tinulungan ko, isa lang ang gusto kong kasama ko hanggang sa huli. Ang aking anak. At ang kanyang minamahal. Tumayo si Andre mula sa audience. Diretso siyang humarap kay Gilbert. Anong ibig mong sabihin? Bakit kami nandito? Bakit kami invited? Hindi naman kami malapit sa iyo Sunod-sunod na saad nga nito. At walang utang na loob sa iyo si Via. Dahil pinaghirapan niya kung ano man ang meron sa kanya ngayon. Pinagtrabahuan niya yun. Naging kasambahay mo siya. Muntik na nga ang magbulungan ng mga tao dahil nga tila eksena sa isang pelikula ang kanilang nasasaksihan. Ngunit sa gitna ng tensyon, si Via ay tahimik lamang, naluluha. Kinabukasan na ospital nga si Gilbert at kinailangan nga nilang pumunta doon. Sinamahan naman ni Andre si Via. Hawak nga ang kamay ng babae. Mahigpit puno ng pag-asa. Pero ang hindi nga alam ni Andre, nagdadalawang isip na nga si Via kung sasabihin na ba niya kay Andre habang hindi pa nga uli ang lahat. Andre, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Saada nga ni Via. Ano yun? Kung magpapaliwanag ka, hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Basta ang mahalaga ako ang pipiliin mo araw-araw. Sapat na yun sa akin. Samantala habang nasa rest house nga, sina Via kasama si Andrea. At ilang malalapit na kaibigan, walang kamalay-malay ang dalaga sa isa pa lang life-changing moment na nakaabang sa kanya sa gabing yun. Si Andre nakakoat ng kulay navy blue, hawak ang isang maliit na kawan sa loob ng kanyang bulsa. Kinakabahan pero determinado. Kasama ang mga kaibigan ni Via, nalihim na nakapag-ugnayan nga sa kanya binuo niya ang isang proposal na hindi makakalimutan ni Via. Sa gitna ng hardin, ng rest house kumikislap ang mga bumbilyang nakasabit sa mga puno. Sa gitna ng damuhan ay may pathway na puno ng puting petals at kandila. Tinakpan ng mga mata ni Via ng isang kaibigan habang nilalakad dito papunta sa gitna. Pagbukas ng mata niya, bumungad ang isang napakagandang tanawin. Si Andre, nakaluhod at may hawak na singsing. Sa likuran nito may projector na nagpapakita ng mga larawan nila mula sa college. Mula sa simpleng tambayan hanggang sa graduation day. Pati nga ang moments nilang magkasama sa ulan, sa library, sa Ferris wheel, mga alaalang nagtahi ng damdamin nila. Samantala, naluluhan na nga lamang din si Andre. Via, ikaw ang babaeng minahal ko sa bawat araw. Noong takot ka pa, at noong nalilito ka, at hanggang ngayon na mas matapang ka na kaysa dati. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para ibigay ka ng tadhana sa akin. Pero kung papayagan mo, gusto kong ikaw nang makasama ko sa lahat ng bukas. Will you marry me? Saad nga nito. Tumulo ang luha ni Via. Hindi siya makapaniwala. Ang dating simpleng kasambahay na walang inaasahan sa buhay ngayong gabi, tinatanong kung maaari na ba nga siyang mahalin habang buhay. Samantala, habang umiiyak nanginginig nga ang kamay ni Via. Oo, Andre, kahit kailan ikaw ang pipiliin ko. Niyakap siya ni Andre ng mahigpit. Sa gilid palakpakan naman at hiyawan ng mga kaibigan, pero sa pagitan nila, tanging puso lang ang naririnig. Tumitibok ng sabay, sa wakas. Hindi ang grande, hindi rin sosyal na sosyal, pero ang kasal nila Via at Andre, puno ng puso at tunay na damdamin. Ginawa ito sa isang maliit na simbahan, malalapit nga sa dalampasigan. Simple, rustic at saksi ang langit sa bawat panalangin nila. Si Via ay nakasuot ng classic lace dress, hindi revealing, ngunit sobrang ganda sa kanyang katawan. Hawak niya ang isang bouquet ng white tulips, ang paborito niya. Papasok na nga ng simbahan at napatigil ang lahat. Lalo na si Andre. Tumulo kagad ang luha sa mga mata ng binata. Habang nasa altar, habang nakatitig sa isa't isa, sinabi nila ang kanilang mga pangako. Marami akong sugat bago kita nakilala. Pero sa'yo, natutunan ko ang pag-ibig ay hindi laging masakit. Salamat sa pag-unawa.
sa paghihintay, at sa pagyakap sa akin kahit na may bahid pa ako ng kahapon. Saad nga ni Via. Sagot naman ni Andre, ikaw ang tahanan ko, Via. At kahit ilang bagyo pa ang dumaan, uuwi ako sa'yo. Hindi dahil kailangan, kundi dahil ikaw ang pipiliin ko araw-araw. Matapos ang kasal, sabay nga silang tumakbo sa dalampasigan. Nakapaa si Via, hawak ang laylayan ng bestidang basa nga sa buhangin. Tawa sila ng tawa habang naghahabulan. Walang kamera, walang audience. Sila lang. Sa wakas sila lang. Paglingon ni Via kay Andre, marahan nga siyang hinalikan nito sa noo. Simula ngayon, sa bawat pagdilat ng mata mo, ako ang unang makakakita sa ngiti mo. Lumuluha nga si Via. At ikaw naman ang huling pangalan sa dasal ko. Saad naman ni Via. Tahimik ang gabi sa isang private villa sa El Nido. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit sa loob ng kwarto na may mga kandilang marahang kumikislap, tila may mainit nga na hindi kayang patayin ng hangin o tubig. Ang init ng pagmamahalan nila Via at Andre. Kanina lamang ikasal pa nga sila sa harap ng Diyos at nangiilang taong naging saksi sa kanilang pag-ibig. Ngayon narito sila at magkatabi. Si Andre tahimik lamang habang pinagmamasdan si Via na ngayon, nakasuot ng simpleng white silk robe. Nakaupo sa may bintana ng kwarto, tinatanaw ang dagat. Lumapit siya. Marahan, walang halong pagmamadali. Via, asawa na kita. Mahina nga ang tinig ni Andre. Tumitig nga si Via sa kanya. Punong-puno ng emosyon ng mga mata. Hindi siya nagsalita pero ang ngiti niya, sapat na para patunayan na kahit ilang sakit at luwang pinagdaanan niya, worth it ang bawat isa para sa sandaling to. Lumapit nga si Andre at inabot nga ang kamay ng babae. Pinalibutan niya ng mga halik ang palad nito. Dahan-dahan nga ang puno ng respeto at pagmamahal. Hindi ko akalaing makakarating ako sa ganito, Andre. Akala ko hindi na ako magiging masaya. Pero pagkatapos kong maabot ang aking pangarap na gumraduate ng summa cum laude, heto ikinasal ako sa taong mahal ko. Sabi ko naman sa'yo, diba? Ako ang happy ending mo. Ngumiti nga si Via, ngunit may namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi na luha ng sakit kundi luha ng pagmamahal. Pero sa pagmamahal na yun, ay tila kinakabahan siya nang dahil sa sikreto nga na kanyang itinatago sa kanyang asawa na ngayon. Natatakot kasi siya. Natatakot siya na baka kapag nalaman ni Andre ang sikreto nila ni Gilbert ay magalit siya dito. Pero anong magagawa niya? Pinakiusapan lang naman siya ng lalaking tumulong sa kanya na makaangat sa buhay at ang lalaking ama pala ni Andre. Oo, pinakiusapan nga siya ni Gilbert na wag sabihin na anak nga nito si Andre. Noong una ayaw nga ni Via pero wala naman siyang magawa dahil naaawa din siya sa may sakit na ama ni Andre. Samantala sa bawat halik ni Andre, hindi lang laman ang kanyang kinilala kundi ang buong pagkatao ni Via. Tinanggal nga niya ang robe nito, hindi para angkinin kundi para yakapin ang lahat ng iniwan nitong marka ng nakaraan. Every scar, every story. Sa unang pagkakataon naramdaman ni Via na siya ay minahal hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil siya ay siya. Habang marahang hinahaplos nga ni Andre ang likod ni Via. Saad nga nito, ang bawat bahagi ng katawan mo ay sagrado para sa akin. Hindi kita lalapastanganin, hindi kita gagamitin. Mamahalin kita sa bawat haplos, sa bawat halik, sa bawat gabi. Habang pinapantay nga ni Andre ang kanilang mga hininga, sabay silang naligo nga sa lambing ng gabi. Walang pagmamadali, walang karahasan, walang takot, tanging dalawang pusong handang ipagkatiwala ang sarili sa isa't isa. Nagising si Via sa yakap ni Andre. Nakapatong ang braso nito sa kanyang bewang. Tahimik ang paligid ngunit ang puso niya punong-puno ng damdamin. Hindi niya kailanman inakala na ang simpleng kasambahay na dating minamaliit
ay gigising isang araw bilang asawa ng lalaking hindi lamang siya minahal, kundi itinuring na kayamanan. Good morning, Mrs. Javier. Bulong nga sa likod nga ng tenga ng babae. Good morning sa lalaking pinagdasal ko sa bawat gabi. Tumayo silang dalawa. Nagtimpla ng kape sabay naglakad nga sa tabing dagat. Hindi marangya pero bawat segundo ay parang musika, tahimik, kalma at masaya. Kinagabihan muling bumalik nga sa veranda si Via. Doon hinila nga siya ni Andre, papalapit. Sa ilalim ng mga bituin, magkahawak nga ang kanilang mga kamay tila ba sineselyuhan ang isang bagong yugto. Mahal, gusto ko lang ulit ipangako, hindi lang kita mamahalin dahil masaya tayo. Mamahalin kita sa oras na hindi mo kayang mahalin ang sarili mo. Sa oras na pagod at luha ang takot ang kasama mo, I will stay. Napaluha si Via. At ako, hindi lang kita mamahalin bilang asawa. Mamahalin kita bilang kaibigan, tagapagtanggol, karamay at buhay. Naghalikan nga muli sila, hindi para magtapos ang gabi, kundi para simulan nga ang bawat bukas kasama ang taong pipiliin nila. Araw-araw, hanggang sa kakaibang tahimik ang gabi, tila ba hinihintay ang isang pagsabog ng bagyong hindi inaasahan. Maghahawak kamay si Via at Andre habang tinatanaw mula sa bintana ng kanilang honeymoon suite. Akala nga nila, napakasaya nga ng araw na yun. Kumikislap pa nga ang city lights. Wala nang masasaya pa sa puso nga nila Via. Kasal na, legal, ligtas, malaya. Pero sa kalayuan isang limos. Nanganino ang unti-unting bumabalik mula sa dilim. Kinabukasan habang nag-aalmusal ang mag-asawa, may kumatok sa pinto at hindi nga nila inaasahan ang pagdating nga ng isang babae na mahalaga sa buhay ni Andre. Walang iba kundi ang kanyang ina. Mom, what are you doing here? Biglang tanong nga ni Andre dahil hindi nga niya ina-expect ang pagdating nito sa mismong hotel kung saan nga sila nag-honeymoon. Bawal ko bang kausapin ang aking manugang? Gusto ko lang naman siyang makausap. Sad nga nito, pero parang may ibang pakiramdam si Andre. Parang ibang aura ng kanyang ina ngayon. Pero ma'am, ngayon talaga? Pwede naman sa bahay na lang, diba? Pwede naman tayong mag-dinner. Tsaka pwede kayong mag-usap over dinner. Sad pa nga ni Andre. Hindi na kailangan. Dahil hindi na makapaghihintay pa. Ang nalaman ko na tinatago ng babaeng yan. Nagsimula na nga maghuramentado ang ina ni Andre. Napakunot noo ito at gulong-gulo nga sa nangyayari. Mom, what do you mean? Sad nga ni Andre. What do I mean? Bakit hindi mo tanungin ng diretso yung si Via? Sad nga ng ina ni Andre, samantalang si Via naman. Kinakabahan na nga. Dahil hindi niya akalain na ganito nga kabilis, malalaman ang sikreto niya. Ang sikreto nila ni Gilbert na hindi naman talaga niya sinasadya na itago. Via, anong sinasabi ni Mom? Tanong nga ni Andre. Naluluhan na nga si Via. Hinawakan ng kamay ni Andre. Andre, mahal, let me explain. Sad nga nito. Sige, i-explain mo. Sagot naman ng ina ni Andre. Kasi nakilala ko si Gilbert. Noon pa. Pero hindi ko akalain na may koneksyon pala kayo sa isa't isa. Akala ko dati, iba ang pakay niya, na maganda ang intensyon niya. Pero hindi pala. May plano pala siyang iba. So anong kinalaman ko dito? At bakit galit na galit si Mom? Tanong nga ni Andre. Si Gilbert ang papa mo. Diretsahang saad na nga ni Via. Napangisi naman ang kanyang ina. At saad nga ng ina ni Andre. Kita mo na? Ang isa sa mga pinakamahalaga na parte ng buhay mo, itinago lang naman sa'yo ng asawa mo. I can't believe na makikipagsabuatan siya sa lalaking kinamumuhian ko. Makikipagsabuatan siya sa tatay mo na matagal na nating ibinoon. Ibinoon sa limot. I've heard na may sakit siya. Pero ano naman ngayon? Marami siyang masamang ginawa sa atin, Andre. At ngayon bigla na lang siyang susulpot
at gagamitin niya si Via para sirain ang buhay mo. Napailing-iling si Via. Hindi totoo yan, Andre. Wala akong kinalaman sa plano ni Gilbert. Naipit lang ako sa sitwasyon. Kailan ko lang nalaman na ama mo pala siya at ang sinasabi niya na dapat kong pakasalan para makuha ang mga real properties niya at ang ibang mga ari-arian niya ay ikaw pala. Napakunot noo si Andre. So ibig sabihin nagpakasal ka lang ba sa akin para makuha ang kayamanan niya? Of course not. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Sad nga ni Via. At naluluha na nga talaga siya. Dahil wala naman talaga siyang kasalanan. Ang kasalanan lamang niya ay dahil pumayag nga siya kay Gilbert na itago nga ang sikreto nga nito. Naanak nga niya si Andre. Pinagbigyan lang naman niya ang taong may sakit pero wala naman talaga siyang balak itago ito ng matagal. Humahanap lamang siya ng tiyempo para sabihin kay Andre. Pero hindi ngayon na nag-honeymoon sila. At ano sa tingin mo ang dahilan? Dahil mahal mo si Andre? At bakit pumayag ka sa kanya na magpakasal ka agad kahit wala pa kayong isang taon na magkarelasyon? Sa tingin mo ba maniniwala kami sa'yo? Gatong naman ang ina ni Andre. Samantalang si Andre litong-lito na. He felt betrayed. Pero para kay Via, paano nga ba niya ipapaliwanag sa asawa ang kasunduang yun? Ang isang bagay na hinting-hinti niya nasabi. At pakiramdam niya na ipit lang naman siya sa sitwasyon dahil wala din naman siya sa posisyon para magsabi ng katotohanan. Tahimik na katingin lang si Andre habang binubuo nga ni Via ang mga gusto pa niyang sabihin. Nakinikim-kim. Nung una pa lang ako sa poder ni Gilbert, nagkaroon na talaga ng kasunduan. Hindi ko naman alam na ikaw pala yung anak na tinutukoy niya. Na kung matatanggap ko ang bahay at lupa, kailangan ko daw pakasalan ang isang tao na hindi naman niya sinabi. Ang totoo niyan, wala naman talaga akong balak dun eh. Wala naman akong pakialam sa mga properties na gusto niyang ibigay kapalit ng pagpapakasal. Pinakasalan kita kasi mahal kita, Andre. Naramdaman mo naman yun, diba? Pagkatapos ng honeymoon natin, balak ko naman talagang sabihin at ayoko lang masira ang moment. Pero hindi ko alam na aabot na pala sa ganito. So anong balak mo ngayon? Ipapawalang bisa mo na lang ba ang kasal natin dahil sa nagawa ko? Na hindi ko naman sinasadya? Akala ko mahal mo ko, Andre. Kaya alam ko na maintindihan mo ko. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam ang paniniwalaan ko, Via. Kung ikaw din ang nasa sitwasyon ko, gulong-gulo ako. Sinasabi mo na yung lalaking inakala ko na may gusto sa'yo, ama ko pala. At ikaw palang gusto niyang ipakasal sa akin? Na hindi ko man lang alam na ama ko pala siya. All these years nagalit ako sa kanya dahil ang sabi ng mother ko, iniwan niya kami at inabanto na. At hindi man lamang nagparamdam ang tatay ko. Kaya hindi ko na inalam ang tungkol sa kanya. At sabihin mo sa akin, paano kung masisigurado na siya nga talaga ang ama ko? Sad pa nga ni Andre. Umiling-iling lang naman si Via at hindi rin naman niya alam kung anong isasagot. Bigyan lang muna ng space nga ni Via si Andre para mas makapag-isip-isip ito. Hindi nga siya mapakali habang hinihintay si Andre sa bahay nila. Pag-uwi ni Andre halos hindi nga siya makatingin kay Via. Nakaupo ito sa couch, pilit nang umingiti. Mahal, okay ka lang ba? Andre couldn't take it anymore. Pinagsak nga niya ang nakuha niyang papel sa mesa. Ano to, Via? Bakit may pirma mo rito? Bakit parang pinagbili mo ang sarili mo sa kontratang to? Napaiyak na nga lamang si Via. Hindi ka ba talaga maniniwala sa akin? Na ginawa ko lang naman yan dahil pinressure ako ni Gilbert. Andre, I was young. I was desperate. Akala ko, wala lang ang kontratang yan. At kailangan ko ng scholarship. Pero hindi totoo na pinakasalan lang kita para sa mga ganyan o para sa mga kayamanan niya. Pinakasalan kita kasi mahal kita. Kung ano man ang pinaniniwalaan ni tita, sana ako naman ang paniwalaan mo. Asawa mo ko at alam ng Diyos kung ano talaga ang gusto ko at ang intention ko sa'yo. Naiiyak na nga na saad nga ni Via. Pero gulong-gulo pa rin si Andre. Ayaw niyang sisihin si Via.
Pero heto't nakikita nga niya ang pirma ni Via sa kontrata na pinapirma sa kanya ni Gilbert. At sa problemang to, may isa pang kasunod dahil kailangan pa nga niyang magpa-DNA test para alamin kung totoo nga bang si Gilbert ang kanyang ama. Pagkatapos noon sila naman ang magtutuos. Pero nagpalipas lang muna sila ng mga ilang araw bago nga harapin ang lahat dahil kailangan din nilang magpahinga. Pero may isang revelasyon pa pala bago nga harapin ni Andre si Gilbert. May nagpunta nga sa kanilang bahay. Kahit hindi masyadong nagkikibuan nga sina Via at Andre at malamig pa rin si Andre kay Via dahil hindi pa rin niya nalalaman ang katotohanan. At hindi niya alam kung mapagkakatiwalaan pa ba niya si Via. Nagkaroon nga sila ng bisita. Iniabot nga ng kasambayang isang flash drive. "Ma'am, may bago pong dumating. Sabi po from anonymous source." Sa loob nito isang video recording. Isang secret confession ni Gilbert. Isang video kung saan binabanggit niya ang isang mas malalim na lihim na may kaugnayan sa tunay na pagkatao naman ni Via. "She's not just a random girl I picked up. She's the daughter of someone I once destroyed." Nagkatinginan sina Via at Andre. Tila nalaman na nga nila kung bakit si Via nga ang napili sa dinami-rami ng mga kababaihan na pwede nang gustong ipakasal kay Andre. Anong ibig niyang sabihin? Nalaman nga nila na naging business partner pala ni Gilbert, ang lolo ni Via. Pero si Gilbert, sinira nga niya ang tiwala ng lolo ni Via dahil pinagkatiwalaan nga siya nito ng sobra-sobra. Tinake advantage naman ni Gilbert at yun ang dahilan kung bakit nga siya yumaman ng ganoon. Kinailangan niyang tumapak ng isang tao at sirain ang buhay nito para siya ang makakuha lahat ng shares ng kumpanya. Napailing na nga lamang si Via dahil akala niya naiipit lamang siya sa sitwasyon. Pero ang totoo, may malaki din pala siyang parte sa kwentong ito. At unti-unti na nga nilang napapagtagpi-tagpi kung bakit nga nangyayari to. Samantala lumambot naman si Andre nang dahil nga sa nangyayari kay Via. Nang dahil sa nalaman nito, talagang down na down nga si Via at hindi niya alam kung ano nga uunahin niya sa lahat ng problema niya. Isang gabi na payakap na nga lamang si Andre kay Via. Sa isang tahimik na gabi, para bang pati ang hangin natatakot na huminga. Nasa veranda sina Via at Andre. Nakatanaw sa tanawin ng gabi mula sa kanilang eleganteng bahay sa Tagaytay. Dala ng lamig ng hangin ang kakaibang kapayapaang tila balot ng kabang hindi nila maipaliwanag. "Mahal," bulungan ni Andre habang yakap-yakap nga si Via mula sa likod. "Okay ka lang ba?" Tumango si Via. "Oo naman. Medyo naguguluhan lang, pero mas naging okay ako nung pinaniwalaan mo ako na wala naman ako masamang intensyon sa'yo, na pinakasalan kita, hindi dahil sa properties na gustong ibigay ng ama mo, kundi dahil sa mahal kita." Pero huminto siya parang may gusto pang ang sabihin, pero nagdalawang isip. "Wala, baka pagod lang ako." Sad na nga lamang nito. Kinabukasan dumating nga sa opisina ang isang sulat na walang pangalan. Isa nga itong DNA test result, nakasulat nga sa envelope. Ang gustong-gustong malaman nga ni Andre kung totoo nga bang tatay nga niya si Gilbert. Dahan-dahan nga itong binuksan ni Andre habang nakatingin nga kay Via. Subject A, Gilbert Zamora. Subject B, Andre. At ang resulta 99.99% match. Relationship, biological father and son. Tila hindi nga alam ni Andre kung anong kanyang i-react. Kung matutuwa ba siya dahil nalaman na nga niya kung sino ang totoo niyang ama o magagalit siya kay Gilbert. Dahil bakit sa tinagal-tagal, hindi nito sinabi sa kanya at ginamit pa niya ang babaeng pinakamamahal niya. At kailangan na niyang kumprontahin si Gilbert para maayos na ang gusot at para mas makapag-move forward na nga sila. Samantala kinontak nga niya si Gilbert at nagpaunlak naman ito. Pinuntahan nga niya si Gilbert sa kanyang opisina at doon sila nagtuos. "Bakit mo kami iniwan?
Diretsahang saad nga ni Andre nang magkaharap na nga sila. Nakayuko lang naman si Gilbert at nakahawak nga sa kanyang ballpen at pinapaikot nga ito sa kanyang kamay na tila hinahanap nga kung paano niya i-explain. Hanggang sa nagsalita na nga ito pagkatapos bumuntong hininga. Hindi ko kayo gustong iwan, Andre. Ang totoo niyan, wala naman talaga akong kaalam-alam. Nabuntis pala ang ex ko, ang ina mo. Saka ko lang nalaman na may anak pala ako nang may nakapagsabi na sa akin at pinaimbestigahan kita. May babae na biglang lumapit sa akin na kukonsensya daw siya kapag hindi niya sinabi sa akin. At bago daw siya pumunta ng Amerika, kailangan kong malaman. Nung una hindi ako makapaniwala dahil wala naman talaga akong alam eh. Hanggang sa nalaman ko na lang na totoo pala. Pero wala akong magawa. Hindi ako makalapit sa'yo dahil pinagbabawalan ako. Sa mga maliliit na paraan, sinusubukan ko na maging parte ng buhay mo. Kapag graduation mo, kapag birthday mo, pinupuntahan kita nang hindi mo alam. Sinusubukan ko na maging tatay, pero ang hirap pala. At nang ma-meet ko ang lolo ni Via, na-realize ko na ito na ang tamang pagkakataon para makabawi sa'yo. Hindi sinasadya na nalaman ko na nagkakagusto ko pala kay Via at si Via pala ang tinulungan kong babae. Na apo ng lolo na pinangakuan ko ng kayamanan pero pinagkaitan ko. Naisip ko na ito na siguro ang magandang pagkakataon para bumawi sa'yo, para bumawi kay Via. Dahil alam ko naman na mahal niyo ang isa't isa. Anak, alam kong hindi mo ako matatanggap kaagad. Pero gusto ko lang sabihin na minahal kita kahit sa malayo. At ngayong malapit na akong mawala sa mundo, gusto kong malaman mo na lahat naman ng ginawa ko ay para sa'yo at para kay Via. Ginawa ko din ang kasunduan para masigurado na lahat ng pinaghirapan kong kayamanan mapupunta din sa'yo. Dahil panigurado na pag kinasal kayo ni Via, conjugal properties, mapupunta rin sa'yo ang lahat ng napunta kay Via. Hindi nga alam ni Andre kung anong ire-react niya. Parang natatouch na nga siya sa sinasabi ni Gilbert. Nakita rin kasi niya ang sinseridad dito. Nakakatawa lang dahil ang buong akala niya ay karibal nga niya si Gilbert kay Via. Pero ito pala ang ama niya na gustong-gustong ikasal sila. At ngayon, na nakumpronta na nga niya si Gilbert, tila mas naiintindihan na nga niya ang lahat at parang may tinik nga na nabunot sa kanyang dibdib. At nang pag-uwi nga ni Andre, inopen up nga niya lahat kay Via. Muling bumalik sa alaala ni Via ang lahat ng mga salita at kilos ni Gilbert sa kanya. Ang mga bagay na akala niya, simpleng pagtulong lamang. Pero ngayon mas naiintindihan na nga niya. Pati na rin ang pinagdaanan ni Gilbert. Andre, basag nga ang boses ni Via. Naiiyak nga siya. Shh, huwag ka nang umiyak. Tapos na ang lahat. Nalinaw na ang lahat ng sa atin. At hindi na ako galit sa'yo. Naniniwala ako sa'yo na ginawa mo lang naman yun dahil naipit ka sa sitwasyon. Ngayon na mas malinaw na rin ang tungkol sa amin ni Gilbert. Siguro naman, mas makakapag-move on na tayo at makakapag-focus sa buhay natin. Bumuo tayo ng pamilya. Maging masaya tayo. Lahat ng yun parte ng ating buhay na hindi natin basta-basta pwedeng kalimutan. Pero nakaraan na yun. Past is past. At mas magiging masaya lamang tayo pag tinanggap natin kung ano man ang complicated na nangyari sa ating buhay. Matuto na lang tayo at maging aral yun sa atin. Pinipili pa rin kita kahit na anong mangyari. Sad nga ni Andre kay Via. Tumingala si Via, umiiyak na nga sa langit. Kinausap nga niya ang kanyang lolo na nakatanggap pala ng pangalipusta dati. Nang malaman nga niya na si Gilbert nga ang gumawa nito sa kanya nung una nagalit siya, pero nang nalaman din niya ang ginawa ni Gilbert para makabawi sa kanila, unti-unti rin niyang gustong patawarin si Gilbert. Hindi man ngayon, pero someday, magiging buo na nga ang pagpapatawad na ibibigay niya. Mabilis na lumipas nga ang panahon. Pagkatapos nga ng honeymoon nila Via at Andre sa iba't ibang bansa, nakinalimutan na nga nila
ang mga masasakit na nangyari dati. Sa wakas ay nakabuo na nga rin sila. Sobrang nagpapasalamat nga sila sa may kapal. Dahil nga sa mga nangyari, mas napatatag pa nga nila ang kanilang relasyon at pati na rin ang individual nga nilang katauhan. Ngayon, masaya na nga sila. Naninanamnam nga ang lahat ng mga bagay na pinaghirapan nila. Hindi lamang ang mga mana na nakuha nga ni Via at Andre mula kay Gilbert. Ang totoo niyan, malaking percentage nga sa namana ni na Andre at Via mula sa kayamanan ni Gilbert. Dinonate nga nila sa charity. At ang natitira naman ay balak nga nilang pausbungin. Dahil alam nila na dukot pawis din ang binigay nga ni Gilbert para nga makuha ang lahat ng kayamanan na yon. At para na rin sa future ng kanilang magiging anak. At nagagamit din naman ni Via ang pagiging summa cum laude graduate niya para nga pamunuan ng isang kumpanya na binigay nga ni Gilbert sa kanila. Sobrang masaya nga sila dahil nalaman nila na hindi lamang isa, kundi 4 pa nga kaagad ang kanilang magiging anak. Quadruplets nga ang ibinigay na blessing sa kanila. Pero naniniwala naman sila na hindi naman ibibigay ni Lord ang isang bagay o blessing kung hindi nga nila kakayaning panindigan. Kaya instant one big happy family nga sila. Sobrang saya nila at wala na silang mahihiling pa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Via at Andre. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Dan de los Santos, Alia Mirandilla, Rosita Cabagte, Ara Colaste, Cresolita Castelon, Ami Regalado, Anita Hernando, Violita, Emily Borac, Camindanao, Tita Pableo, from Postigo, JM, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteris Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Elia Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez,
Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.